Sa lipunang Pilipino, ang kamatayan ay isang katotohanang hindi maiiwasan ngunit madalas ay iniiwasang pag-usapan. Para sa marami, ito ay sensitibong paksa na iniugnay sa pamahiin, takot at kalungkutan. Gayunpaman, sa kabila ng pag-iwas na ito, nananatiling mahalagang bahagi ng buhay ng bawat Pilipino ang paghahanda para sa huling yugto ng paglalakbay ng tao. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay hindi lamang nagdadala ng emosyonal na sakit kundi pati na rin ang mabigat na responsibilidad sa aspeto ng pananalapi. Sa ganitong konteksto, umusbong ang konsepto ng pre-need funeral plan sa Pilipinas, kung saan nangunguna ang St. Peter Life Plan bilang isa sa pinakakilala at pinakapinagkakatiwalaang pangalan. Ang pag-aaral sa kasaysayan ng St. Peter Life Plan ay mahalaga sapagkat ito'y hindi lamang kwento ng isang negosyo kundi salamin ng pagbabago ng pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kamatayan, paghahanda at pananagutang pamilya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad nito, mas mauunawaan kung bakit naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pinoy at kung paano nito hinubog ang industriya ng pre-need services sa bansa. Ang St. Peter Life Plan ay tinatag noong 1970 sa panahong ang Pilipinas ay dumaraan sa malalaking pagbabagong panlipunan at pang-ekonomiya. Noong panahong iyon, ang konsepto ng insurance at pre-need plans ay hindi pa gaanong laganap sa bansa, lalo na pagdating sa funeral services. Karaniwan nang umaasa ang mga pamilya sa tulong ng kamag-anak, kaibigan at kapitbahay upang matustusan ang gastusin sa lamay at libing. Ang ganitong sistema, bagamat nagpapakita ng diwa ng bayanihan, ay madalas na hindi sapat upang matugunan ang aktual na pangangailangan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, nakita ng mga nagtatag ng St. Peter Life Plan ang pangangailangan para sa isang organisadong paraan ng paghahanda para sa kamatayan. Ang kanilang layunin ay magbigay ng serbisyong magpapagaan sa pasanin ng mga pamilya sa oras ng pagluluksa sa pamamagitan ng pre-need funeral plans na bigyan ng pagkakataon ng mga tao na paghandaan ang kanilang libing habang sila ay nabubuhay pa sa parang mas abot kaya at sistematiko. Ang pangalan ng kumpanya ay hango kay San Pedro na sa tradisyong Kristiyano ay tinuturing na tagapagbantay ng mga pintuan ng langit. Ang pagpiling ito ng pangalan ay hindi lamang simboliko kundi stratehiko rin, sapagkat ito ay madaling nakaugnay sa pananampalataya ng nakararaming Pilipino na Kristiyano. Sa simula pa lamang, malinaw na ang direksyon ng St. Peter Life Plan ay hindi lamang magbenta ng produkto kundi magalok ng serbisyong may malalim na emosyonal at espiritual na halaga. Ang St. Peter Life Plan ay bahagi ng St. Peter Group of Companies, isang pribadong korporasyon na nakatuon sa funeral at memorial services. Isa sa mga pangunahing personalidad na naging mahalaga sa paglago ng kumpanya ay si Aurelio Bong Araneta Jr. na nagsilbing lider na nagpapalawak at nakapagtatag ng operasyon nito sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas agresibo ang kumpanya sa pag-abot sa mas malawak na merkado, partikular sa mga probinsya at komunidad na dati hindi naabot ng ganitong uri ng serbisyo. Ang pamunuan ng St. Peter ay binubuo ng mga profesional na may karanasan sa negosyo, marketing at customer service. Ang kanilang pamamalakad ay nakatuon sa pagbibigay ng abot kayang serbisyo ng hindi sinasakripisyo ang kalidad. Sa halip na ito ng pansin sa ilang kliyente na may kakayahang magbayad ng malalaki, pinili ng kumpanya na paglingkuran ng masa, kabilang ang mga manggagawa, empleyado at maliliit na negosyante. Ang sistemang ito ng pamamahala ay sinusuportahan ng libu-libong sales agent sa buong bansa. Ang mga ahenteng ito ay kadalasang nagmumula mismo sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran, kaya't mas nagiging personal at malapit sa ugnayan sa mga kliyente. Sa ganitong paraan, naging epektibo ang St. Peter sa pagpapalaganap ng kanilang mga produkto at pagpapatibay ng tiwala ng publiko. Ang ideya ng pagtatatag ng St. Peter Life Plan ay nagmula sa pagkilala sa isang malinaw na suliraning panlipunan. Sa Pilipinas, ang kamatayan ay kadalasang dumarating ng hindi inaasahan at ang kakulangan sa paghahanda ay nagdudulot ng matinding stress sa mga naiwang pamilya. Ang gastusin sa kabaong, lamay at libing ay maaaring umabot sa halagang hindi kayang sagutin ng isang karaniwang pamilya sa loob lamang ng ilang araw. Nais ng mga nagtatag ng St. Peter na tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng isang sistemang hulugan. Sa halip na mag-ipon ng malaking halaga sa maikling panahon, maaaring magbayad ang isang tao ng maliit na halaga buwan-buwan sa loob ng ilang taon. Sa ganitong paraan, ang pinansyal na pasanin ay nahahati at nagiging mas madaling pamahalaan. Bukod dito, ang negosyo ay tinuring din isang paraan ng pagbibigay serbisyo sa lipunan. Ang pagkakaroon ng maayos at organisadong funeral service ay nakatutulong upang mapanatili ang dignidad ng namayapa at ng kanilang pamilya. Sa ganitong konteksto,
Ang St. Peter Life Plan ay hindi lamang isang komersyal na produkto kundi isang serbisyong may malinaw na layuning panlipunan. Sa kabila ng tagumpay ng St. Peter Life Plan, hindi ito nakaligtas sa iba't ibang kontrobersiya. Isang pinakamalaking hamon na kinaharap ng industriya ng pre-need ay ang krisis noong unang bahagi ng dekada 2000, kung saan maraming kumpanya ang nabigong tuparin ang kanilang mga obligasyon sa mga plan holder. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang pagdududa sa publiko tungkol sa kredibilidad ng mga pre-need companies, bagamat ang St. Peter ay mas nakatuon sa funeral plans kaysa sa educational plans, naapektuhan pa rin ito ng pangkalahatang kawalan ng tiwala. May mga kliyente ring nagreklamo tungkol sa limitasyon ng coverage ng kanilang mga plano, partikular kapag ang aktual na gasto sa serbisyo ay lumalagpas sa halagang nakasad sa kontrata. Sa ilang kaso, kinakailangan pa ring magdagdag ng bayad ng pamilya para sa mas mataas na uri ng serbisyo. Mayroon ding mga isyu kaugnay ng sales practices ng ilang ahente, kung saan may mga alegasyon ng hindi sapat na pagpapaliwanag ng mga tuntunin ng kontrata. Ang mga kontrobersiyang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng transparency at regulasyon sa industriya. Bilang tugon, mas pinaigting ng St. Peter ang kanilang pakikipagtulungan sa Insurance Commission at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagsunod sa mga alituntunin at mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang tagumpay ng St. Peter Life Plan sa Pilipinas ay maaaring iugnay sa ilang mahalagang salik. Una, ang kanilang mga produkto ay tumutugma sa kultura ng mga Pilipino at nagbibigay halaga sa pamilya at komunidad. Ang pagkakaroon ng maayos na lamay at libing ay tinuturing na huling pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa namayapa. At ang St. Peter ay nagbibigay ng katiyakang ito ay may sasagawa ng maayos. Ikalawa, ang hulugang sistema ng pagbabayad ay akma sa kakayahang pinansyal ng nakararami. Ang buwan ng hulog ay kadalasang katumbas lamang ng maliit na bahagi ng kita ng isang manggagawa, kaya't hindi ito masyadong mabigat sa bulsa. Ikatlo, ang malawak na network ng mga ahente ng St. Peter ay nakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kanilang mga produkto, lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro ng kalakalan. Dagdag pa rito, ang relihiyosong imahe ng kumpanya ay nagbigay ng pakiramdam ng kapanatagan sa mga kliyente. Para sa maraming Pilipino, ang pangalan at simbolismo ng St. Peter ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging mapagkakatiwalaan at makatao. Ang kombinasyon ng praktikal na benepisyo at ang emosyonal na katiyakan ang naging susi sa patuloy na kasikatan ng kumpanya. Ang mga basic plan ng St. Peter Life Plan ay karaniwang nagkakahalaga mula 20 hanggang 30,000 piso, depende sa uri ng saklaw ng serbisyo. Ang kahalagahang ito ay maaaring bayaran sa loob ng ilang taon sa pamamagitan ng buwan ng hulog na abot kaya para sa karamihan ng mga Pilipino. Kasama sa basic plan ng kabaong, basic funeral service, paggamit ng chapel at iba pang mahalagang pangailangan para sa lamay at libing. Mahalagang tanda na eksaktong saklaw ng plano ay nakasad sa kontrata at may option ng kliyente na magdagdag o mag-upgrade ng serbisyo kung nais nila. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng kakayahang pumili ang mga tao ayon sa kanilang kagustuhan at kakayahang pinansyal. Ang ganitong flexibility ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ang mga plano ng St. Peter. Sa kasalukuyan, ang St. Peter Life ay nananatiling isa sa mga nangungunang funeral plan providers sa Pilipinas. Mayroon itong milyon-milyong plan holders at libo-libong ahente na patuloy na naglilingkod sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabila ng pag-usbong ng mga bagong competitor, nananatili ang bentahe ng St. Peter dahil sa kanilang mahabang karanasan, matibay na reputasyon at malawak na network. Patuloy ding inaangkop ng kumpanya ang kanilang mga serbisyo sa makabagong panahon sa pamamagitan ng paggamit ng digital platforms para sa pagbabayad at customer support. Sa harap ng mga hamong tulad ng pagbabago ng ekonomiya at pagtaas ng gastusin, nananatiling mahalaga ang papel ng St. Peter sa pagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa mga Pilipino. Sa kabuuan, ang St. Peter Life Plan ay higit pa sa isang karaniwang negosyo. Ito ay isang institusyong naging bahagi ng kultura at kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa paghahanda para sa kamatayan. Mula sa pagkakatatag nito noong 1970 hanggang sa kasalukuyan, ipinapakita nito ang kakayahang umangkop sa pagbabago ng panahon at pangailangan ng lipunan. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon, nanatili itong matatag at patuloy na pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong Pilipino. Ang kasaysayan ng St. Peter Life Plan ay patuloy na ang maayos na paghahanda kapag isinagawa ng may malasakit at integridad ay maaaring maging daan hindi lamang sa tagumpay ng isang negosyo kundi sa pagbibigay ng dignidad at kapanatagan sa buhay ng tao hanggang sa kanyang huling pamamaalam.